Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Welcamia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang talata po na ating pag-aaralan ngayong umaga matatagpuan po natin in the book of Ecclesiastes chapter 5 verses 10 hanggang 12. Kung may Biblia po kayong tangan ngayon ay samahan po ninyo ako sa pagbabasa. Ecclesiastes or Mangangaral, chapter 5, verse 10 hanggang 12. Ganito po ang sinasabi. Whoever loves money never has enough. Whoever loves wealth is never satisfied with their income. This too is meaningless. As goods increase, so do those who consume them. And what benefit are they to the owners except to feast their eyes on them? The sleep of a laborer is sweet, whether they eat little or much. But as for the rich, their abundance permits them no sleep. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita na sa umaga pong ito'y ating pag-aaralan. Alam niyo po mga kapatid, sa mga talata po ng aklat ng Ecclesiastes chapter 5, ipinakita ni Haring Solomon ang resulta ng pagiging sobrang yaman. Po, ang negative benefits of having wealth. Sabi po ni Haring Solomon, mainam pa ika yung laborer sa pagtatrabaho niya sa maghapon, siya napagod, pagkatapos niyang kumain, or minsan ay konti lang ang kinain, ay nakakatagpo siya ng kapahingahan sa kanyang katawan at siya nakakatulog. Pero ika ang mayaman sa kabila ng abundance ng kanyang kayamanan ay hindi siya makatulog. So dito po mga kapatid, ipinakikita sa atin ni Haring Solomon na hindi palibhasa marami tayong pera, hindi palibhasa mayaman tayo, ay we will be satisfied and we will be happy. At binabanggit ko po ang mga bagay na ito kasi po we are in a world right now na talagang parang ang mga tao ay wala nang iniisip kundi ang magkaroon ng maraming kayamanan. We live in a world right now where we want to satisfy our hunger for riches, for wealth. At hindi niyo po ba napapansin, madalas ang katwiran ng tao, pag mayroong pera, mabibili ko to, magkakaroon ako ng ganon, makakabili ako ng ganyan. Pero yung mga nagkaroon na ng pagkakataong makabili ng mga bagay na gusto nila, hindi ba kalaunan, pagkalipas ng ilang araw, yung mga bagay na binili natin, ay ayaw na rin naman natin? Gaano karaming mga bagay ang dinesire ng puso nating mabili, then after nating mabili, nagamit lang natin ng ilang panahon, tapos ayaw na nating gamitin. Mga sapatos na hindi naman natin na ipagsusuot, mga kagamitan na minsan nating magamit. At alam niyo po dito sa bahay namin, meron kaming 3 television dito. 2 stories po yung bahay namin. May television po kami sa basement, may television po kami sa main floor, tapos may television po kami dito sa kwarto namin. At alam niyo po mga kapatid, 1 taon na po mahigit na itong television na ito sa kwarto namin ay hindi naman nabubuksan. Sabi ko nga, ano ba itong TV na ito? Pan-display. By the way, hindi naman po ito brand new binili. Ito po ay nabili sa isang garage sale, or nabili ko lang yata ito sa marketplace sa Facebook. Ba't ganun pa man, binili ito, may presyo ito, na hindi naman nagagamit para doon sa tunay na purpose nito. Di ba, ang television pan-display? Ano silbi nun? Hindi naman dinisign ng television para sa pan-display. Pero minsan ganun, yung mga bagay na dinisay ng puso natin, na ninasa natin dahil nagkaroon tayo ng pambili, it never satisfies. Maybe for a while, no? Pero kalaunan, naisip natin, bakit ko ba to nabili? So, our passage for this morning holds 4 warnings para i-provide sa atin at bigyan tayo ng paalala na ang pera ay katiwala lang sa atin ng Diyos. Tayo po ay stewards of all God's riches. Alam niyo po, hindi lang naman yung riches, kundi lahat ng bagay. In fact, yung mga relationship nga, hindi po ba?
Yung merong kang relationship ngayon, katiwala lang ng Diyos sa iyan eh. Kasi anytime pwedeng bawiin yan ng Diyos. Yung mga magulang natin, yung mga kapatid, yung mga mahal sa buhay, asawa, mga anak, lahat ng relasyon na meron ka ngayon, even your friends, they are just for a season. They are just for a while. Kasi lahat yan ay babalik sa tunay na may-ari. Possession pa kaya? Kayamanan pa kaya? Wealth pa kaya? So, ilang katotohanan po ang ibibigay ko po sa inyo ngayong umaga. Una pong katotohanan tungkol sa kayamanan. Number 1, possessions never satisfy. Possessions never satisfy. Ano po ang sabi ng verse 10? Whoever loves money never has enough. Whoever loves wealth is never satisfied with their income. Sabi ni Solomon, this too is meaningless. Alam niyo po, we are eternal beings. Ang atin pong buhay ay hindi lang sa mundong ito. Nothing temporary can fill the need we have for the eternal. We are eternal being. Pag namatay tayo sa katawang lupang ito, ay mas mahaba yung buhay pagkatapos ng buhay na ito. Eternal nga eh, di po ba? Walang hanggan. So, papaanong ang pangwalang hanggang buhay na yon, pagkatapos ng buhay na sandali dito sa daigdig, ay isasatisfy ng mga bagay na temporary dito sa daigdig. Pero kasi marami pong tao hindi talaga naniniwala na may buhay na walang hanggan. Maraming mga tao na hindi naniniwala na may buhay pagkatapos ng buhay dito sa mundo. Pero kung ikay mananampalataya sa Diyos o Kristiyano na ikaw ay naniniwala na may buhay pagkatapos ng buhay na ito, nothing on this world can satisfy you. Because our satisfaction is only with the Lord. Amen po ba? So, hindi ko po alam kung napanood nyo na yung mga palabas sa TV show sa Amerika, yung hoarding o yung hoarders buried alive. Alam niyo po, nakikita po doon na ang hoarding po pala ay mental condition. Yung mga tao na pupunta sa garage sale, bibili ng kung ano-ano, i-imbak, no? At aminin man natin o hindi, ito po yung mental condition na yung mga bagay na na-deprive sa'yo nung bata ka, gusto mong bilihin kapag may kapasidad ka na. Ngayon po, ang dami na po na matatanda na, pero yung mga bagay na hindi nila nagawa nung sila'y bata, ngayon po nila pinagpipilitang gawin. Yung bumibili ng maraming sasakyan, yung bumibili ng mga laruan, mga gadgets, yung kung ano-ano pa, yan po ay epekto psychologically ng deprived things when you are young. It is a mental condition. Yung iba naman po ay bunga ng pagkamatay ng mahal sa buhay o kawalan, nawalan siya ng isang bagay na importante sa kanya. Kaya ngayon, hoard siya ng hoard, keep siya ng keep. At sa paniniwala na by keeping those things, it will make him or her fulfilled. No? Magkakaroon ng sense of fulfillment. We know it is a problem. Hoarding is a problem of the mind. And yet, we all give in to the impulse of hoarding. Minsan, we buy something to the excess na hindi naman natin talaga kailangan. Kaya minsan, ano po ang nangyayari? Kinakamatayan na po natin na napakarami pa pala nating mga bagay na hindi nagamit. Ngayon, kapatid, ito nga ang tanong Pag namatay ka ngayon, gaano karami iiwanan mo na hindi mo natikman, pero binili mo? Gaano karaming mga bagay na meron ka na hindi mo nagamit, pero binili mo? Kung mawawala ka ngayon, gaano pa yung hindi mo na-enjoy, pero meron ka na? Kaya, ang point dito ay, possessions never really satisfy. Sa isang pag-aaral nga po sa University of Rochester, sinabi po nila na achieving personal goals like a personal growth, having friends, and helping others brought more satisfaction than attaining wealth or riches or even the American dreams. Po? So yun daw pong achieving goals, personal growth, having friends, helping others, yun ang mas nakapagbibigay ng fulfillment, ng sense of satisfaction, kesa po sa pagkakaroon ng maraming pera. Ang unang prinsipyo na gusto ko pong ating tandaan, we are not
owners, only managers. Again, ulitin ko, we are not owners, only managers. Tandaan po natin, Psalms 24 verse 1, God owns everything. Sabi po ng Psalms 24 verse 1, the earth and everything in it, and the world and its inhabitants belong to the Lord. Lahat ng bagay ay sa Diyos. Wala tayong pwedeng sabihin, this is mine. We are just stewards, managers, and not owners. So joyfully manage what is put in your hands. No, magalak kayo kung ano man yung ipinagkatiwala. Kung ano man yung ibinigay ng Diyos, magalak tayo. Pero tandaan po natin, hindi iyan makapagbibigay ng full satisfaction sa bawat isa sa atin. Because we are an eternal being. Pangalawa, tandaan po ninyo, possessions cannot bring peace. Verse 12. Ano po sabi ng verse 12? The sleep of a laborer is sweet, whether they eat little or much. But as for the rich, their abundance permits them no sleep. Wow. Nakakalungkot naman yun. No? Alam niyo po mga kapatid, napakapalad ng tao na sa kabila ng mga problema ng buhay, sa kabila ng mga kaguluhan, sa kabila ng trials or sufferings na meron, ay nakakatulog. Ang tanong, bakit minsan ang tao hindi mapagkatulog? Minsan may nasakit, minsan may iniisip, nag-aalala, gulo ang isipan, may conflict sa relationship. Di po ba iyon ang mga dahilan kung bakit hindi ka mapagkatulog eh? Or minsan takot. Takot na baka may magnanakaw, takot na mayroong pumatay, takot na may pumasok sa iyong bahay. Those are the things that rob us of sleep. Pero alam niyo po mga kapatid, aminin man natin o hindi, ang kayamanan ay hindi rin nakapagpapatulog. Abundance demands that you continue to hunger for more. Paano ko ba pararamihin pa itong pera ko? Paano ba ako magkakaroon pa ng ganito? Paano ba ako magkakaroon ng ganon? Paano madodoble itong pera ko? And those things, minsan, ay nagiging dahilan para hindi ka mapagkatulog. The pursuit of stuff is all-consuming. Naalala niyo po ba dun sa Luke chapter 12, may isang mayaman na kaaani lang niya ng kanyang mga pananim. Napakarami niyang inani, sobra-sobra, kaya sabi niya, gigibain ko tong kamalig ko. Kasi kailangan kong magtayo ng mas malaking kamalig. Wala na akong paglalagyan ng aking mga inani. At ang sabi niya sa kanyang sarili, kaluluwa, marami ka ng inani, kumain ka, matulog ka, magpahinga ka. Bakit niya sinasabi yun? Kasi iyon yung mga bagay na hindi niya ma-enjoy. Yung kumain, yung magpahinga, yung maging payapa. Dahil sa katatrabaho ng katatrabaho, hindi niya mahanap kung saan niya matatagpuan yung pahinga, yung pagkain, at yung pagtulog. Hindi po ba? Hindi po ba yung iba nga napapabayaan ang kanilang mga kalusugan dahil sa kayamanan, paghabol ng kayamanan. Yung iba napapabayaan ng relationship, kahabol sa pagyaman. Napapabayaan ng mga anak sa pagpapayaman. At maraming napapabayaan dahil sa kagustuhang umunlad. Sa isang survey na ginawa ng Lincoln Financial Group, ipinakita po na among retirees who had saved 1 million, yung mga na mag-retire daw po na nakapag-ipon ng $1 milyong, 48% daw doon. Take note, 48%, meaning almost half of those who retired with $1 million at hand still worried they did not have enough. Tingnan po naman niya. Meron ka ng 1 milyon. Nagretiro ka na. Pero 48% daw ho doon sa mga yon ay nag-aalala. At sinabing, bakit ito lang? Sana dinagdagan ko pa para sa pagre-retired ko, madami akong pera. Wealthy fear being sued. Wealthy fear being robbed. No? They are afraid. Natatakot po sila na mawala yung kanilang possession, yung kanilang asset,
Kaya nga po, naglalagay sila ng asset protection. They worry about their children. They worry about keeping up with their friends. Na pag naubos ng kayamanan na to, pagtatawanan ako. Pag ako'y naghirap, pagtatawanan ako. Kaya they keep going on having more riches. And they pursue having more riches. Tandaan po ninyo, sabi ni Martin Duren, maganda po ito. Sabi po niya, possession should be tools for our hands, not idols for our hearts. Ulitin ko, possessions should be tools for our hands, not idols for our hearts. Katulad din po yan ang madalas nating naririnig na ang kayamanan ay napakasarap na alipin, pero napakasamang Panginoon. So, possessions cannot bring peace. Sabi po ng Luke 6:38, give and it will be given to you, a good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured back to you. Ito ang prinsipyo. The possessions we have are to be a leverage for the good of those around us. Payayamanin ka ng Diyos, bibigyan ka ng kayamanan, at ang mga bagay na ito para naman sa kapakinabangan ng iba. Hindi lang para sa iyo. In fact, labis na nga sa iyo. Lahat ng sobra na hindi mo na magasta, hindi na yan para sa iyo. Para na yan sa iba. Amen po ba? Po. Money is a tool to empower us as we participate in the life of God's kingdom. It can be used for the furtherance of God's kingdom. If we trust money to bring peace, anxiety is the result. But if we use money for God's kingdom, peace will be the result. Ulitin ko po, kung nagtitiwala kayo sa kayamanan para magbigay ng kapayapaan, anxiety ang resulta nun. Pero kung nagtitiwala ka sa kayamanan para magamit sa kaharian ng Diyos, tandaan mo, kapayapaan ang dulot nun. Kaya, how do we use our money? If you want money for peace, for you to have peace, sorry kapatid, hindi kailanman nakapagbibigay ng kapayapaan ng kayamanan, because the more you have it, the more you will become anxious of losing it. Kaya yung iba, di ba, hindi nyo po ba napapansin, mayayaman na, pagpakiramdam natin, dami ng pera, pero ayaw pang tumigil. Kasi, yung pag-ubos ng mga bagay na ito will devastate them. Kaya, they keep on working for the increase of more possessions. Pangatlo, wag po natin kalimutan na wealth can bring harm. Wealth can bring harm. Ito po yung binabanggit ko kanina na ang kayamanan ay masamang Panginoon. Yung mga lottery winners, no? Yung instant millionaire, instant yaman, instant kapahamakan. Meron po tumama ng loto sa Pilipinas, saglit lang, nabalitaan, na po, patay. Ninakaw pa yung van na kanyang binili. Nangyari po ito sa Pilipinas. I was still in the Philippines nung nabalitaan ko to. Ibinalita na siya ang tumama. Alam niyo kung ano pumatay sa kanya? Pamangkin. Pinatay siya ng kanyang pamangkin dahil hindi niya nabigyan ng maganda-gandang balato. Hindi niyo po ba nababalitaan na many celebrities are being exploited? Market forces change. No? Kayamanan ang nagpapaikot ng mundong ito, kaya po ang mundo ay pasama ng pasama. Too often we place our faith in our stuff instead of our Savior. Ano resulta nito? Napapahamak po tayo. Natatandaan niyo po ba yung mensahe ko noong nakaraang linggo na alibughang anak na hiningi sa kanyang tatay ang lahat ng kanyang mga kayamanan, buhay pa yung tatay niya? At saan niya po ito inubos? Inubos niya po ito sa wild living. Ang dulot ng kayamanan kapag hindi ka handa ay sickness, anger, gluttony, sorrow, and eating in darkness. Di po ba? Wealth can bring harm. Kaya nga po, naniniwala po ako
Hindi ako pinapayaman ng Diyos eh. Kasi pag yumaman ako, baka ma-out of focus ako eh. Sabi po ni Haring David yan, huwag mo akong payamanin, baka malimutan kita eh. Huwag mo naman akong gutumin, baka sumpain kita. So, what the king is asking is just enough. What the wise person should ask is just the enough. Huwag naman yung kulang, huwag naman yung sobra. Kaya po pag sumobra, ibig lang sabihin at binigyan ka ng sobra, hindi na yun para sa iyo. Para na yun sa iba. Para na yun sa kaharian ng Diyos. Para na yun sa mga taong mangangailangan. Dahil kung hindi, at iipunin mo yung sobra na para sa iba, ay aangkinin mo pa rin, that will bring you harm. Bakit ka mo? Tingnan ninyo. Pag enough, ang pera natin, enough para sa pagkain sa araw-araw. Yun po yung panalangin natin, hindi po ba? Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At alam niyo po ba mga kapatid, kapag ang biyaya'y sapat sa araw-araw, para lang tayong maging busog, katulad ng ginawa ng Diyos sa ilang, na kung kailan sila kakain noon, papatak yung mana at noon sila mamumulot para kumain. Enough for the day. Pero kapag meron kang pera, you will not be satisfied with just the enough. You will seek for the abundance and you will seek for the excess. Be honest, gaano karami magtapong ka ng pagkain dahil hindi mo na makain? Gaano kadalas magluto ka na minsan konti lang ang matitikman, itatapon mo na because it's too much. Pero ngayon, anong gagawin mo? Manghihinayang ka, kakainin mo ng kakainin. No wonder, kaya yung ating mga katawan, excess din. How many excess weights do we have? Because we have too much. Kaya wealth can bring harm. Hindi balanse, hindi po ba? Kung maipapasa nga lang natin yung mga bilbil natin do sa mga taong payat. Pero alam niyo, minsan ang maging payat, ang maging slim, ay kayamanan. Bakit? Kasi yun namang sobrang yaman, sobra din ng excess baggage sa kanilang mga tagiliran at sa kanilang tiyan. Naglalakihan ng mga puson, hindi naman mga buntis, mukhang buntis, because of wealth. Dahil may pambili, nabibili kung ano ang gustong bilihin. Alam niyo po, sabi ng Biblia, 2 Corinthians 8:13 hanggang 14, it is not that there may be relief for others and hardship for you, but it is a question of equality. At the present time, your surplus is available for their need, so their abundance may also become available for our need, so there may be equality. Ang ganda ng sulat ni Pablo nito, no? Sumulat siya sa mga taga-Korinto, ang sabi niya, yung mga labi sa inyo ay nakakagaang sa amin. Ano po? Yung present surplus ninyo is available for our needs. Ang followers of Jesus should hold on things gently. Be content with the things you have. Bilang mga tagasunod ng Panginoon, we should hold on things gently. Sana maging paalala ito. At panghuli, no, you cannot take your wealth with you. You cannot take it with you. No matter how hard you work, it will stay here on earth. Maiiwanan mo yan. Yung bahay mo, maiiwanan mo yan. Yung bank account mo, maiiwanan mo yan. Kung kailan ka kukunin ni Lord, hindi mo alam yan. Minsan nga po, nakaratay na tayo sa balik ng karamdaman, napakarami pa nating pera sa bangko, hindi na natin magasta. Hindi naman natin ma-distribute sa iba. Na sana pwede na nating ibigay, pero hindi pa natin maibigay. Kamamatayan na po natin ang mga bagay na yon. Nabanggit ko po ito, ang aming pong tatay, si Tatay Boy, ay nailibing na po kahapon. Yan. Paalam na po siya sa amin noong Thursday. Wala po siyang naiwan. Wala pong naiwanan ng tatay ko. Talaga pong sa uling sandali ng buhay ng tatay ko, talagang namuhay lang po siya sa kasapatan ng biyaya at pagkalinga ng aking mga kapatid.
Pero, ganun talaga ang buhay eh. Darating ka doon sa punto na lahat ng mga bagay na meron ka, maiiwanan mo. Ang naiwanan ng tatay ko ay 4 o 5 pala kami magkakapatid. Yung 4 kami na sa nanay ko at meron pa ho siyang isa na anak, si Nelson, yung kapatid namin. So, you cannot take it with you. Everything na meron ka, iiwanan mo. So, ang prinsipyo po, joyful generosity reflects the heart of God. Kaya, no matter how hard you work, may iiwan yan. Kaya dapat tayo maging masaya. Na kung ano man ang meron tayo, gamitin natin yon at gamitin natin para sa kanyang kaluwalhatian. Tandaan po ninyo, we have a generous God, so we should not be a stingy people. We should be generous also. At nagpapasalamat ako, nagpupuri ako sa Diyos sa mga tao na patuloy na nagpapakita ng kanilang generosity, lalo na po sa mga taong nangangailangan. And I do want to grab this opportunity sa mga naging karamay namin, sa mga sandali ng pagluluksa, sa kalungkutan, sa mga mahal namin sa buhay sa Pilipinas, sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan, na naging posible po na mailibing ang tatay ko ng maayos dahil sa inyong mga generosity. Salamat sa paggamit ng Diyos sa inyong mga kamay. Sabi po na 2 Corinthians 9:6-7, the person who sows sparingly will also reap sparingly, and the person who sows generously will also reap generously. Each person should do as he has decided in his heart, not reluctantly or out of necessity, for God loves a cheerful giver. Ultimately, it all points to the core of our life. And the core of our life is the gospel of God. 2 Corinthians 9:15, sabi po, thanks be to God for His indescribable gift. Maging mapagpasalamat tayo kung anong meron. Maging mapagpuri tayo sa Diyos kung anong meron. Dahil tandaan natin, tayo po ay katiwala lamang ng mga biyayang ito. Manager lang po tayo, pero hindi po tayo ang tunay na may-ari. Pagpalain po kayo ng Panginoon mga kapatid. 4 na punto po ang binigyan natin ng emphasis. Una, possessions never satisfy. Possessions cannot bring peace. Wealth can bring harm, and you cannot take it with you. Ito po ang mensahe ng Diyos. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia. Sandali po tayong tumungo. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, sino po ba ang ayaw ng sobra? Sino po ba ang ayaw ng possessions? Sino po ba ang ayaw ng kayamanan? We all have that desire in our heart. We all want to be rich, to have more than enough. We all desire to experience what other rich people are experiencing right now. Pero Panginoon, alam po namin, ito'y delikado at pwede kaming mapahamak nito, lalo't hindi naman kami handa sa pagyaman. Kaya babalik kami sa aming panimulang panalangin at lagi dinadalangin, may you grant us enough. May you give us food for the day. May you grant our heart peace that comes from you. Huwag mo kaming payayamanin kung ipapahama kami nito. Bigyan mo lang kami ng sapat para lagi kaming umasa at magtiwala na ikaw pa rin ang magbibigay sa susunod na araw. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng provisions mo. Salamat po sa 73 years ng buhay ng aming tatay. Nabawasan na po, Panginoon, ang aking pong prayer list. Hindi na po kasama ang aking ama sa panalangin, sapagkat kinuha mo na siya, at ang kamay na yon na kumuha, alam namin na higit na mahusay mag-alaga, higit na mahusay na magbigay ng kapayapaan at kasiyahan. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat mo sa aking mga kapatid,
Salamat po sa mga pagpapala mo sa kanilang mga buhay. Kung may mga kahilingan para sa kagalingan, sa iyong mga kamay po kami dumadalangin, humihingi ng awa at ng iyong kahabagan. Kung may mga pangangailangan, katugunan sa pangangailangan ang hingi namin, sa iyo ring mga kamay kami umaasa. Huwag mo pong pabayaan ang mga kapatid ko na nakikinig ngayon. Sa lahat ng pagkakataon, iparamdam at iparanas mo sa kanila na you are enough. You are our sufficiency. Hindi mo kami pababayaan. At sa umaga pong ito, ibinabalik ko sa iyo ang lahat ng pagpuri, lahat ng pasasalamat, and as we start the week, ikaw po, Panginoon, ang sumubaybay sa amin sa buong sanlinggong ito, sa bawat araw ng aming mga buhay. Ibinabalik ko po sa iyo, Panginoon, ang lahat ng papurit pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Mga kapatid, marami pong salamat sa inyo, sa inyo pong mga pananalangin. At gaya po ng binanggit ko, tapos na po ang pananalangin para sa aming tatay dahil siya po ay nasa piling na ng aming Panginoon. At Tuesday po ng huli ko pong nakausap, nakita. No, Tuesday po nang huli namin nakita yung tatay namin sa video call, at nakita ko po na talagang habag na habag po ako sa tatay ko. Kinabukasan, Wednesday, kung inyo pong mababalikan yung atin pong tinig ng pag-asa nung nakaraang Wednesday, it was during that time that I prayed to the Lord na, Lord, payapa na po ang puso namin. Kunin mo na po ang tatay ko. Wednesday po yon. Thursday, pagdating ng Thursday, nagpahinga na po ang tatay ko. Kaya po, I have peace in my heart. I have peace in my heart believing that it is really the best, the plan of God for my father. Magbe-birthday po sana siya ng July 17 eh. Hindi na po siya umabot sa kanyang 74th birthday. Pero ganun pa man, again, napakarami pong legacy na naituro sa akin ng aking tatay. And si Pastor Ruel ay hindi si Pastor Ruel kung wala po si Tatay Tomas Boy Hari. Yung aking pong mga knowledge about cooking, lahat po yon, tatay ko po ang nagturo nun. Lahat po ng natutunan ko sa fish hunting, yung pagtatanim, lahat po, yung buhay ko po ngayon, who I am, ito po ay refleksyon ng aking tatay. So, yun po. At thank you po sa mga nanalangin, sa mga nagkaloob ng inyong mga tulong. Hindi ko kayang isa-isahin kayo. At kayo na po, ang Diyos na po ang siyang magbalik ng kanyang biyaya sa bawat isa sa inyo. So, magbatian po tayo. Binabati ko po si Kuya Bert Castillo. Pagpalain ka ng Panginoon, Kuya Bert. Ingatan ka ng Panginoon sa iyong mga pagbibiyahe. Si kapatid na Rosalie Cunanan, si Ate LV Paredes, pagpalain po kayo ng Panginoon, Ate LV, si Ate Leti Purificacion, si Ate Nelia Ramos, si kapatid na Agi Victa, si Ate Ellen Gonzales, pagpalain po kayo ng Panginoon, si Vanji Magnaye, si Ma'am Joy Kalanog, pagpalain po kayo ng Panginoon, Ma'am Jo Kalanog, si Pin, yeah. Mas kilala siya si Ate Pin. Si Kuya Larry Montillano, si Ate Nelia Fernandez, si Tina Saludaga, magandang araw Tina, si Marilyn Camia Lebron, pagpalain ka ng Panginoon, si Ay Sinfuente Advincula, si Ate Ina Bartolome, si Ate Tita Castillo, si Alvin at si Virgie Darapisa, magandang araw sa inyo. Si Ate Gina De Castro at si Kuya Pedoy, si Ate Agnes Causaren, si Ate Belen Olaes, si Ate Marie Cruz, si Ate Betty Saria, si Kuya Larry Montillano, si Ate Miriam Galvan, si Ate Telly Hernandez, si Eric Advincula. Yan, pagpalain kayo ng Panginoon. Eric, maraming salamat. Si Kuya Dante Kerubin, si Miriam De Guzman, ayan, pagpalain kayo ng Panginoon. Si Angel, si Miriam, si Micaela pala, at si Andre Javier, yung buong sambahayan.
ni Miriam de Guzman. Pagpalain kayo ng Panginoon. Si Ate Mirna Narciso, ayan, pagpalain kayo ng Panginoon. Si Ate Bel Cuenca, si Ate Paz de la Cruz Perez, magandang araw po sa inyo. Si Dalia Mendoza, si Ate Neneng Sintos, si Kuya Cesar Sanchez, si Ate Josephine Reyes, si Kuya Dol Paredes, magandang araw po. Si Ate Tess Icalla Asturias, magandang araw sa inyo mga kapatid. Si Ate Delia at si Kuya Ban Magkawas, magandang araw po sa inyo. Si Ate Esther Olanyo, si kapatid na Cora Dolor. Ayan. So magandang araw po sa inyo lahat mga kapatid. Thank you po for always watching Tinig ng Pag-asa. Bukas po ay sana po patuloy kayong tumangkilik. Bukas po ulit 7:30 po ng umaga dito po sa Winnipeg. At 8:30 naman po ng gabi yan sa Pilipinas. So maraming pong salamat again sa lahat po ng tumugon at tumulong sa amin. No, si Weng at si Arnold Arevalo at ang kanyang pamilya, si Inigo, pagpalain kayo ng Panginoon mga kapatid. Ang biyaya ng Diyos ang sumagana sa inyong buhay. Si Lily Camyalu, hindi ko nakita si Lily ngayon. Mukhang hindi siya present. O natabunan na yung kanyang comment. Alam niyo po, tanda ko na po kayo na laging nanonood. Pag may mga bagong pangalan, alam ko po na bago no po. Kasi po, alam ko yung regular na nanonood po ng Tinig ng Pag-asa. And I do thank the Lord. Kayo po yung nagbibigay ng inspirasyon sa akin para tuwing umaga ay tumayo at magpahayag ng Diyos sa pamamagitan po ng Facebook Live. So again, ingat po ng konti. Hindi pa ho flatten ang COVID. Dito po sa Manitoba, meron na naman pong 3 nadagdag yata kahapon. So dati po 5 na lang po ang infected dito sa Manitoba. Ngayon po yata 18 na naman. So di ko po alam talaga kung ito po yung matagalang pakikipaglaban. Sabi ni Lily, present daw. So purihin ng Panginoon. Marami pong salamat mga kapatid. At magsipag-ingat po kayo. At patuloy po tayo magpanalanginan. At umasa na ang ating Diyos ay Diyos ng pag-asa. So ito po ang inyong lingkod uli, si Pastor Roel, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.